Welcome sa video na bawal sa maarte at mahina ang loob. Ito ang content na kapag nakita ng mekaniko, mapapapikit na lamang. Narito ang mga sasakyang dapat nakahilata na sa junk shop pero kumikikig pa sa lansangan at may lakas loob pang bumusina. Mga kotse na kapag umandar, kasama sa vibration ang kaluluwa mo. Kaya kung akala mo sira na ang buhay mo at wasak na lahat, huwag ka munang bumigay. Hintayin mong makita to dahil may sasakyang mas wasak pa sa'yo pero mas may gana pang lumaban. Tito John's TV. Simulan natin sa kotseng ito na para mapaandar, hindi lang susi ang kailangan. Kailangan ng dasal, tulak at pagbabanta. Sa labas mukhang isang haplos na lang, hihiwalay na ang kaluluwa. At sa loob, mukhang museum ng diskarte at katalinuhan. Yung upuan, hindi na foam, hindi rin leather, kundi kahoy na pati kalabaw aatungal sa tigas. At yung starter, hindi susi, lalong hindi buton, kundi distornilyador. Literal na DIY ignition system. Isang pitik lang ng distornilyador, tapos sabay sabi ng driver, pag gumana ka, di na kita mumurahin. At yun, umandar bigla. Sunod ang isang truck na mukhang inabutan pa ni Andres Bonifacio na parang saksi sa kasaysayan. Walang pinto, walang arte, pero sobrang tapang. Ito yung klase ng sasakyan na kapag umaandar, ikaw ang umaalog, hindi siya. Tapos eto pa isa, isang kotse na sawa na sa bembang. Gusto na lang mabuhay. Yamado na ang kalawang, talo na ang pintura, sumuko na ang kaha. Yung trunk, hindi na trunk, tirahan na ng trapal. Pero ang may-ari, buong buo pa rin ang loob, ayaw pa pakawalan. At heto pa, isang sasakyang mas umaandar sa himala kaysa sa mekaniko. Wasak ang body, walang trunk, pero makikita mo siyang rumaragas sa palengke. Punong-puno ng gulong, sako, paninda, at konting dasal para makaliko sa susunod na kanto. Hindi na to kotse, alamat na to na may plaka. Kahit wasak, kahit pagod, kahit mukhang bawal na sa batas ng physics, tuloy pa rin ang biyahe. Ngayon, eto na ang sasakyang walang kinakatakutan. Hindi oras, hindi batas, lalo na hindi opinyon ng kapitbahay. Matagal nang nag-design ng pintura. Ang kaha parang diary ng gera. May marka ng bawat laban. Yung trunk mukhang nakaligtas sa pagsabog, pero ang driver may kumpiyansa pa. Hindi na to sasakyan, relikto ng digmaan na ayaw mamatay. Umaandar, hindi dahil kaya, kundi dahil may yabang pang natitira. Eto na ang Cameroonian convertible. Walang pindutan, walang arte, mukhang dinaanan na lahat ng pagsubok sa mundo. Pero kita mo naman umaandar pa. Bawat liko may kwento, bawat preno may panalangin. Walang hood, walang headlight, pero may tapang, dasal at konting swerte. Ang taksing ito ay pinapaandar na lang ng himala, protektado ng pananampalataya at swerte. Ang mga pasahero dito, hindi lang basta biyahe ang binabayaran, kundi isang adventure. Kahit nakalabas na ang utak at kaluluwa nito, abay mangas pa rin ang driver. At hetong isang to, hindi na to pick up. Isa na itong himala na may gulong. Yung gulong, nagmamakaawa na. Yung suspension, niiyak na. Pero ang driver, kalma lang sa loob. Parang mongheng nagdarasal habang nagmamaneho. Abay, hindi to plano ng Toyota. Plano lang to ng Africa. Eto namang kotseng to parang pinagsawaan sa action movie na nakailang take. Hindi lang siya umaandar. Kumakapit siya sa kalsada na may dignidad. Yung driver mukhang UP na rin o nagtatago lang. At eto ang bus na matagal na dapat naka-retire, pero ayaw pa. Walang maayos na gulong, walang shock absorber, pero tuloy ang biyahe.
Parang pagod na sundalong ayaw sumuko, yung driver hindi na nagmamaneho, nagdadasal na lang para makarating. Etong isang to, kinarga na yata lahat ng bagay sa pier. Sumuko na ang shock, nagwawalan ng makina, pero ang driver nakangiti pa rin. Bawat ahon, laban. Bawat preno, dasal. Eto pang isa, na mukhang pinakyaw lahat ng paninda sa Divisoria. Sunod, kilalanin ang pinakatapat na kotse sa buong mundo. Walang pinto, walang sahig, walang lokohan. Lahat ng baho, ramdam. Lahat ng hangin, libre. Bawat apak ng silinyador, parang heart-to-heart talk mo at ng makina. Ang kotse na to, dumaan na sa lahat ng gera, lubak, at 3 lifetime ng driver. Dito ang pagpapagas, parang nagpapadede ng sanggol. Humihinga ang makina sa dashboard, yung driver, kalmado lang. Eto na siguro ang pinakamatapang na kotse sa Africa. Ang bubong, yero. Windshield, wala. Pero ang driver, maangas pa rin. Walang airbag, walang aircon. Meron lang puso, tapang at kapal na muka. Itong pulang station wagon, isang testament ng automotive survival. Yung trunk, tinatali na lang ng lubid. Yung makina, umiingay, humihingal, pero ayaw pa rin sumuko. Ito naman ang birding Toyota, ang bida ng mga probinsyang kalsada. Kayang magdala ng pasahero, sandamakmak na itlog at pangarap. Walang reklamo, kahit tali ang trunk, kahit pudpud ang gulong, buo pa rin ang tapang. Isang gumugulong na alamat na hinding-hindi tumatanggi sa misyon. At sa huli, isang kotse na umaandar pa rin sa Congo. Ayon sa mga tukmol na nakatambay, binebenta ng $30 lang o nasa 1,700 pesos. Home delivery pa. Sa kabila ng kondisyon nito, araw-araw pa rin siyang bumibiyahe, kargado ng tao at paninda. Pero ngayon, minalas siya. Nasiraan sa gitna ng biyahe. Buti na lang may nahabag at tinulungan siyang magtulak. Baka sakali meron pang himala. At dyan nagtatapos. Kung natuwa ka, like, share, subscribe. Shout out kay Kylie Isabel na magdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong linggo. Balik-balik post ng Sampaloc, Manila. Edwin Manangat ng Mandaluyong Council Taugama, Acacia Lane Chapter. Philip Mustera. Milo Sultan from Negros Occidental, Jomer Angeles. Tolitz Gonzales na nasa Perugia, Italy. Azuki Luffy na nasa Hong Kong. At kay Michael Leolo Valdiavilla from Lucena City, Quezon. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.